Hello po mga ka-EdTech! Ngayon po ay tuturo ko naman kung paano gamitin ang class record at kung paano mag-encode dito sa hybrid record system. So simulan muna po natin sa paglalagin. Click po ang login button. Username po natin ay all caps na DepEd. Password po natin ay all caps na tayo. Pwede po natin i-tick ang show password para makita kung tama po ba o hindi. Tapos may selectors po tayo sa baba. Pwede po ito sa senior high school at junior high school or elementary. Yun po. So pag sa senior high school po, may options po kayo dito kung first semester or second semester. At kung sa junior naman po ay isang diretsuhan lang po yan. Yun po. From first quarter to fourth quarter. Ganun din po sa elementary natin at lower level. So select lang po natin yung junior at elementary para sa aking demonstration ngayon. Ano po? Then select ko po ang proceed. Hello Deet. Welcome to the hybrid record system. Tapos, need po nating mag-proceed sa ating menu. At para ma-access po yun, pwede po natin i-click itong bahay. Kaya i-click po itong tab ng menu. Yan po. So, yan. Pindutin lang po natin itong bahay o itong menu. So, ito po ang menu ng hybrid record system. Before po tayo magtungo sa class record, paalaala ko lamang po na dapat po ay nakapag-encode na po tayo sa ating master list. Ano po? So ito po ang ating master list. Kung hindi pa po kayo nakapag-encode sa master list, encode muna po kayo doon. Meron po tayong tutorial videos sa aking YouTube channel na EdTech Innovation na nagtuturo kung paano po mag-encode ng master list. Dalawang videos po yon, isang para sa junior high school at isa para sa senior high school. Makikita nyo rin po sa card po dito sa taas ng video yung video link. Ano po? Kapag nakapag-encode na po kayo sa master list, pwede na po tayo magtungo sa pag-encode naman sa class record. So, select nyo lang po itong class record. Ito po ang ating class record. Katulad lang rin po ito ng standard na class record ng DepEd. Ano po? Kompletong parts, written works, performance task, at quarterly examination. Pero before po tayo magsimula sa pag-encode, atin muna pong isiset ang ating section or class at ang quarter. Mahalaga po ito, wag muna po tayo mag-encode hanggat hindi po natin nasa-set kung anong section or class at kung ano yung quarter. So, set muna po natin. Select natin. Ito po yung aking class 1. At set lang po natin sa quarter 1. Pag junior high school po, kompleto po yan, quarter 1 to 4. Pag senior high school naman po, sa first semester, meron po tayo quarter 1 and quarter 2. Sa second semester naman po ay quarter 3 and quarter 4. Dahil po ito junior, kompleto po siya. So, select lang po natin. Example ay quarter 1. So, automatic na pong mag-a-adjust ang ating class record. Depende po sa ating in-encode sa ating master list. Ano po? Paalaala lang po, ang pagpapalit po, pagdadagdag o pagbabawas ng pangalan ay sa master list lamang po natin ginagawa. Need nyo pong i-access ang master list sa menu. Ano po? At automatic na po yung mag-a-adjust sa ating class record. Hindi po tayo dito maglalagay ng pangalan po sa master list na po. Ngayon po, pag niset na po natin ito, pwede na po tayong magsimula sa pag-encode. Ang parts po nito ay katulad din po ng sa standard class record tulad po ng aking sinabi. So ito pong sa taas ay ang date ng ating activities. Ano po? Date for the corresponding activities. For example, date na activity 1, date na activity 2, activity 3, and 4. So ito po ang activity number po natin. At dito naman po ang ating highest possible score. Yan per activity. At dito naman po ang ating raw scores per activity. Okay po. So yan, isang diretso lang po yan. Date of activity, highest possible score of activity, at raw scores of the activity. Ngayon po, ganun din po siya sa performance task at ganun din po sa ating quarterly examination. Kung sakali man po nadadagdagan nyo o babawasan ang activity columns, meron po tayo ditong column selector. Ano po? So, nakaset po siya sa 10. So, yan po 1 to 10. Gusto nyo pong bawasan pa, pwede nyo pong i-select. Then, set nyo lang po. Pwede scroll up and scroll down. Try po natin sa 5 columns lang. Ayan, 5 columns lang po. At least ay nakita nyo na po agad. Ngayon, kung gusto nyo pong dagdagan kasi marami po tayo activities, pwede nyo pong mas dagdagan pa or mas damihan pa. I-select nyo lang po yung number na gusto nyo. Ang maximum columns po natin per category or per domain ay 20. Select po natin ng 20.
Yan na po, naging 20 columns na po siya. Ano po? So, saktong-sakto po ito sa mga teachers po na maraming activities. Ano po? From 1 to up to 20. Ito po maximum number of columns niyo po. Inuulit ko po, kung gusto niyo pong bawasan or dagdagan, ay pwedeng select niyo lang po dito ang number na preferred niyo po. Yan po ay depende sa dami ng inyong activities na gustong isagawa o kaya ay naisagawa. Ganoon din po sa ating performance tasks. Para makapag-navigate po tayo sa ibang parts ng class record, pwede po tayo mag-scroll lang po. Scroll to the right or scroll to the left. Para makita nyo po yung ibang parts ng ating class record. Ito po tayo sa performance tasks. Ganoon din po siya. Pwede nyo rin pong dagdagan or pwedeng bawasan. Ano po? So, pwede siyang 5 columns. Okay, ay gawin din natin 10. Okay, ang maximum na 20. So, yan po. 20 na po sila. 24 written works at 24 performance tasks. Ngayon po, gawin lang po natin siyang 10. Para kitang-kita ko po agad yung mga activities. 10 lang din po dito sa kabila. So, ganun lang po ang pag-a-add ng columns sa ating class record. Ngayon po ay mag-encode po tayo ng sample para makita nyo po kung paano siya mag-compute. Ano po? So, activity 1, 2, 3. Ito po yung activity number. So, dito lang muna po tayo. Lagyan po natin siya ng date. Dito po ang date. Ano po? So, September 5, 2023. Ang highest possible score niya po, for example, ay 20. Lagyan lang po natin sila ng sample scores. Then, ito naman po ang ating female students. Ano po? So, yan. Lagyan din po natin. Ayan. So, lagyan din po natin sa performance tasks. Ito po yung performance task number 1. Lagyan po natin ng date, September 6, 2023. Highest possible score, for example, ang 40. Lagyan natin ng sample score din. So, ganun din po sa female students. Yan. Lagyan din po natin ang sample scores sa ating quarterly examination. So, yan. Scroll lang po natin para makita natin ang numbers. Date, for example, ay October 20, 2023. Then, highest possible score, for example, ay 60. Then, samplean lang po natin. Bigyan po natin sila ng sample raw scores. Hindi po sa female students. Yan po. So, nakapag-encode na po tayo ng sample raw scores. Kung mapapansin nyo po, automatic na po sila nagko-compute. Ano po? So, total raw scores po dito. Then, percentage score. At ang ating weighted score. Ganun din po sa ating performance tasks. Total score, percentage score, weighted score. Dati naman pong quarterly examination, percentage score lang at weighted scores. Then automatic na po ang kanyang initial grade at ang kanyang quarterly grade. Ito po yung final grade niya or quarterly grade na inilalagay sa ating consolidation at sa ating card. Ano po? Tingin po natin naman sa kanan pa ay makikita po natin ang quarter viewer. Sa quarter viewer naman po or grading guide, makikita po natin ang grades na ibinigay natin sa mga nakaraang quarter. For example, ano yung grade na ibinigay natin ng quarter 1? Ano yung sa quarter 2?
quarter 3 at yung ngayon sa quarter 4, for example. Ano po? Para hindi na po natin kailangan pangbalikan yung class record nila para malaman kung ano yung mga ibinigay natin noong nakaraang quarter. So dito pa lang po makikita nyo na agad. Ano po? Makikita nyo agad kung tumaas, bumaba, or na-retain yung kanilang grades. Hindi pa po siya lumalabas kasi hindi pa po natin na-save yung ating ginawa. Makikita nyo po, ito po kanilang initial grade at ito po ang kanilang quarterly grade or ang final grade. Ano po? So pag sinave ko po yan, lalabas na po siya dito. So, paalaala lamang po, kapag may binago po tayo or inedit sa ating class record, need po natin siyang i-save. Ano po? At isang paraan po para malaman natin kung tayo po ba ay nakapag-save ay makita po natin dito sa indicator. So, kapag red po yan ay hindi pa po tayo nakakapag-save. Pero kapag nag-save po tayo ay mag-green po siya. So, sampulan lang po natin. Punta po tayo sa quarter viewer para makita po natin na siya ay nag-update. Ano po? Kung save ko po ito, save, then yes. Yan. Kung mapapansin nyo po, lumabas na po yung ating grades sa quarter viewer or sa grading guide. Dito na po siya. So ano nga po ba ang kanyang gamit? Katulad po na sinabi ko, tutulong po yan para malaman ninyo ng mabilisan kung ano yung ibinigay ninyo sa nakaraang quarter. For example po, ay lilipat na po tayo sa quarter 2. Quarter 2, lipat lang po tayo saglit, kunwari. So, wala pong laman ng quarter 2 kasi hindi pa po tayo nakakapag-encode. Ngayon, kunwari po ay nakapag-encode na po tayo dyan, tapos gusto nating malaman yung grade sa quarter 1, hindi na po natin need pang bumalik sa quarter 1 para lang makita yung grade. Scroll lang po tayo papunta sa kanan at puntahan ang grading guide or quarter view. So pansin nyo po, kahit na tayo po ay nasa quarter 2, makikita po natin yung grade na ibinigay po natin sa quarter 1. So ito po siya. Kita po agad natin. Ngayon po, sampulan po natin, lagyan po ulit natin ng scores or raw scores. Ayun din po sa babae, lagyan din po natin. Then performance tasks din po. Ito po ay nasa quarter 2 na po tayo. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung paano makita na nag-a-adjust po yung ating quarter viewer at kung paano po natin siya magagamit para makita ang grades. Lagyan din po natin ng sample sa quarterly examination. Yan na po, nalagyan ko na po ng sample raw scores. Ano po? Ako nailagay na tig-iisang sample raw scores for written works, performance task, at quarterly examination. Mapansin niyo po sa baba ay nakikita niyo na po yung percentage ng activity. So, ang lahat po ng bata para sa activity 1 ay nakakuha lang po sila ng 67%. So, dito naman po ay 78%.
Makita nyo po agad kung mataas o mababa ang kanilang mean. Yun din po sa ating quarterly examination. Ngayon po, mapansin nyo po, wala pa rin pong laman yung quarter 2 dito sa ating grading guide kasi hindi pa po natin na isi-save yung ating progress or binago dito sa ating quarter 2. So, pag sinave po natin siya, lalabas na po siya dito sa ating quarter viewer. So, try po natin save. Yan. Kung mapapansin nyo po, lumabas na po yung ating grade or quarter grade sa quarter 2 dito po sa ating grading guide. So, yan. Mapansin nyo po, may iba-iba po siyang kulay. So, ang ibig sabihin po ng red ay bumaba. Kapag bumaba po ang grade niya, for example, mataas sa quarter 1, tapos bumaba sa quarter 2, magre-red po yung quarter 2. Ngayon, kapag green naman po, ay ibig sabihin ay tumaas. So, kapag mababa yung quarter 1 niya, tumaas ng quarter 2, mag-green po siya. So, tulad po nito, 92 naging 80. So, nag-red po siya. Tulad po nito, 73 naging 88. Siya po ay naging green. Kapag ang font naman po ang kulay red, ibig sabihin po ay failed yun. Yun po, failed siya. Basa. Ngayon po, kapag black po yung font ay pasado. Pag ang highlight po muli ay green, ibig sabihin tumaas. Kapag red ay bumaba. Ngayon po, kapag gray pa rin, ibig sabihin ay detained. Detained po yung grade niya. So, ganun po ang mangyayari sa quarter 3 at quarter 4 din po kung sakaling tayo ay mag-encode na po sa mga quarters na yun. So, ito po ang guide natin para makita agad na yun pala, bumaba pala siya or tumaas pala siya or retained siya. Isang tinginan po agad. Then, ito po ang kanyang final grade. So, yun po ang ating grading guide. So, ito po ang sa MAPE component viewer naman po. So, gagawin ko po ito ng separate tutorial. At meron po tayo dito mga options or buttons na makakatulong po sa atin sa pag-encode. So, meron po tayo dito notes, meron tayong assist, at iba pa. So, gagawin ko po ng tutorial yung notes. Ito po yung tutulong sa atin para ma-labelan yung ating mga activities. So, meron pong card na lalabas sa taas. Kung sakali mo pong nagawa ko na yung video, pwede nyo po i-click yun para panoorin kung paano gawin or gamitin ang notes. Meron din po tayo ditong assist. Ito po yung tumutulong para pabilisin po ang ating pag-encode. Kung dati po ay nag-encode tayo ng 30 minutes per one activity or per activity and per section. Ngayon po yung 30 minutes ay pwede po natin matapos sa loob lang ng 5 minutes. Ayun po ay dahil sa assist. May lalabas din pong card sa taas po ng video na to na pag pinindot nyo po ay didiretso po kayo sa video tutorial ng ating assist function. So, ngayon po, kapag meron po tayong in-edit dito sa ating class record, huwag po natin kakalimutang mag-save. So, katulad po nito. Yan. Kapag naka-red po ito, hindi pa po siya na-save. So, dapat po natin siyang i-save. Save. Yes. Kapag naka-green na po siya dito, ibig sabihin na save na po natin yung ginawa natin para sa particular quarter at para sa particular section. So, yan. Lagi po nating tatandaan, 2 beses po tayo magse-save. Ang unang save po ay dun sa form. Katulad po nito, nasa class record tayo. So, ang unang save ay nasa class record. So, pipindutin po natin ito. Kung na-save po natin siya at nag-green na ito po ang unang save. Ang pangalawang save naman po ay sa ating interface. So, ito lang po sa interface. Kung mapapansin nyo po, nag-red siya. Ibig sabihin, hindi pa po natin na-save sa interface. Yun po ibig sabihin ng red. Kapag ito naman po dito, kapag nag-red po yan, katulad po sa class record. Ito po yung class record. Kapag nag-red po ito, ibig sabihin, hindi pa po natin na-save dito. Red pa po dapat ito. Ngayon, since na-save na po natin siya, green na, pagtingin po natin dito ay green siya. Dahil na-save na po natin. Ngayon, ang kailangan na lang po natin i-save ay itong interface save. Ito po yung pinaka-save na ng system. Pag sinave po natin dito, mawawala na po yung red. Try nga po natin siyang i-save. So, click lang po itong save. At yes. Kung mapapansin nyo po, nawala na po yung red. So, yan po ang aking palatandaan. Kung gusto niyo pong malaman kung nakapag-save na po kayo or hindi pa, punta lang po kayo sa interface. So, ito pong interface.
i-check nyo po itong nasa kanan, itong mga Your work has been saved. natin. Check nyo po kung may naka-red pa po dyan. Kung may naka-red pa po, puntahan nyo po yung form na yon at i-save po doon. For example, naka-red po yung class record. Puntahan nyo po yung class record at i-save nyo po doon para mag-green po siya. Ngayon po, dito naman, kapag ito po ay naka-red, i-save nyo na po siya dito. Ano po? So, kapag ganito po itsura niya, wala na pong red dito sa gilid, wala din pong red, hindi rin po red itong sky na to. Iba-iba po kasi itong kulay, depende sa araw. Ngayon po ay gabi na, kaya madilim. Sa umaga po ay medyo light yellow, sa hapon po ay medyo orange na po siya. Kapag hindi po ganun ang kulay at kulay red po siya, ibig sabihin hindi pa po natin nasa-save at kailangan po natin i-save dito. Ngayon katulad po nito, katulad po na sinabi ko, hindi na po siya red. Wala na pong red dito sa buong interface. Pwede na po tayo pumexit. Another reminder po, kung sakaling tayo man po ay nakapag-edit at meron po tayo hindi pa naisisave, katulad po nito, naka-red po siya, huwag po tayo lilipat ng class or ng quarter nang hindi pa po tayo nakakapag-save. Ano po? Para hindi po mawala yung ating ginawa. Pero wag po kayo mag-alala. Kung sakali man na nalimutan nyo pong i-save siya at biglang napalipat kayo or mapapalipat sa ibang section, meron naman po siyang warning. Ano po? Katulad po nito. For example, di pa po natin siya nasa-save, tapos napalipat pala tayo accidentally sa class 2. You have unsaved changes that will be lost if you continue. Are you sure that you want to proceed without saving? Yan. Meron po siyang warning. So, select nyo lang po ang no. Pag sinelect nyo po ang no, babalik po siya dun sa current class or current section at current quarter at magsisave na po tayo dahil need po natin mag-save. Ngayon, pag nag-yes po tayo, mawawala po automatic yung ating in-encode. Ano po? Kasi, ibig sabihin, pumapayag tayo na lumipat tayo sa ibang class nang hindi pa natin na isi-save. So, wag po natin sa-select yung yes at isa-select po dapat natin ang no. Select po natin ang no, hindi po siya lilipat ng class. Babalik lang po siya sa ribbon at i-save muna po natin siya bago po tayo lumipat. Ganoon din po kung sakali man na tayo po ililipat ng ibang forms naman. For example, nalimutan natin. Tapos lumipat na agad tayo sa ibang forms na hindi pa tayo nakapag-save. May warning din po siya. You have unsaved changes in the class record. Are you sure that you want to proceed without saving? Paalalahanan po kayo ng system na baka makalimutan natin i-save yung class record. So, i-save nyo muna. Ano po? So, click nyo rin po yung no para bumalik. Tapos, i-click lang po ang save. Save then, yes. Kapag na-save na po natin siya, pwede na po tayong lumipat ng ibang section or ng ibang quarter. At pwede rin po tayong lumipat sa ibang forms ng walang warning. Example po, try natin lumipat sa class 2. Yan, wala nang warning. Yan. Kasi napag-save na po tayo. Wala pong lumabas sa quarter 2 ng class 2 kasi nga po ay hindi pa ako nakapag-encode ng pangalan. So may laman ko pa lang po ay class 1 or yung aking advisory na Raven. Lumipat naman tayo sa ibang forms o sa menu, wala rin pong warning na lalabas. Meron din po siyang mga indicators para, for example po, nagkamali tayo ng encode. Imbes na 6 ay 60 po ang na-encode natin. Ngayon po, lumampas na po yung ating raw score sa highest possible score. So, ang highest possible score lang po natin ay 20. Ang nangyari po ay naging 73 siya kasi imbes na 6 ay 60 po ang ating nailagay. Ngayon po, magre-red po itong dito para sabihin sa atin na lampas sa highest possible score ang ating na-encode na score. Ano po? At yan po ay para ma-edit po agad natin. Makita na may problema. Pwede na po natin i-check agad kung saan yung part na tayo po ay nagkamali para maisaayos po natin. So yun po, try po itong 60 po, gawin po siyang 6. Mapasin niyo po, hindi na po siya nag-red. Sabihin ay tama na po yung ating na-encode. Ito naman po ang ilang reminders po para sa pag-encode po natin. Kung sakali man na tayo man ay magka-copy-paste ng raw scores papunta dito sa hybrid record system, make sure po na paste as values lang po ang ating gagawin. Ano po yung paste as values? For example, kakopy po natin ito.
at ipipaste sa hybrid record. So right click lang, select nyo po dito yung values. Ito po, 1, 2, 3. At ito lang po ang pipindutin natin or ang option na ating pipiliin kung tayo man ay mag-paste ng ating data mula sa ibang Excel papunta sa hybrid record system. So click ko lang po ito. So paste na po siya. Paste as values. Ngayon naman po, kunwari po ay nag-paste po kayo, nagkaroon ng problema, biglang nasira yung format ng ibang kulay o kaya nawala yung mga linya-linya. Para maayos po yon, i-click nyo lang po ang repair button. So ito pong repair button, pag click nyo po yan, automatic po siyang maayos. Ano po? Then another thing po, kung sakali man po na may na-delete kayo dito pangalan, kunwari po ito ay na-delete natin. Pero i-save muna po natin yung ating ginawa para hindi po mawala. Save yes. So kung sakali man po na biglang na-delete po natin ito kunwari, wag po kayong mag-alala. Ano po? Kahit na-delete nyo po ito dito sa class record, yung pangalan na yon, nandyan pa rin po siya kasi sa master list po siya naka-encode. So, para mapalabas lang po yung na-delete na pangalan, kunyari na-delete po natin ito accidentally, baka po mataranta tayo na nawala yung mga pangalan. Baka isipin natin na baka may epekto siya sa ating grades. Huwag po kayong mag-alala, wala pong epekto yan. Kasi ang pag-edit lang po ng pangalan, kung may dadagdag tayo, ibabawas, ay sa master list lang po siya ginagawa. So, para bumalik po yung pangalan, i-click nyo lang po yung refresh. Pero before nyo po i-click yung refresh, make sure na kung meron man po kayong in-encode na bago dito, ay na-save nyo muna po. Pero since na-save ko na siya kanina, wala naman ako panibagong in-encode na raw score, i-click ko na po yung refresh. So pag click ko pong refresh, you have unsaved changes that will be lost if you continue. May warning din po siya dito. Are you sure that you want to proceed without saving? Warning na nagsasabing, kung meron man po akong in-edit na bago, na hindi ko pa nasa-save, ay i-save ko daw muna po. Ano po? Save ko daw muna po. Sige. Click ko lang po ang yes. Mapasin niyo po, bumalik na po siya sa dati. Ano po? Kasi sa master list lang po tayo pwedeng magbawas o magdagdag ng pangalan. Sana yun po yung makatulong po sa inyo. At yun lang po. Thank you so much po sa pakikinig. God bless. Please follow my YouTube channel, EdTechNovation, my FB page, EdTechNovation, and my FB group, EdTechNation. Please follow, like, subscribe, and share. Thank you.